Jesus, 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 Jesus. Iyan ang eksaktong tanawing nasaksihan ko sa langit. Napakaraming Iranian ang naktipon sa isang malawak na espasyo at sabay-sabay na isinisigaw ang pangalan ni Jesus. Namatay ako noong Marso 2025 sa Talagan Valley na matatagpuan sa kabundukan ng Alborz. Humigit kumulang 120 kilometro hilagang kanluran ng Tehran sa Iran. Uminto ang tibok, energy aking puso. Uminto ang aking pajinga, salub energy 20 minuto. Ayon sa medisina, ako ay patay na, subalit hindi ako tuluyang nawala. Ako ay nakatayo sa harap naga trono, naga Diyos sa langit. Pinagmamastan ang yirmidort na matatanda na yumuyuko at umawit, naga banal, banal, banal. Sa isang nilalang na napakaluwalhati, anupat hindi ko matitigan ang kanyang mukha. At pagkatapos, lumitaw si Hesu Kristo sa aking tabi, ang parehong Jesus na itinuro sa akin sa buong buhay ko, na isang propeta lamang, wala ng iba. Ngunit hindi siya isang propeta, siya ay Diyos, at ipinakita niya sa akin ang isang bagay na yayanig sa bawat Iranian hanggang sa kanilang kaibuturan. Ipinakita niya sa akin ang hinaharap. Ipinakita niya sa akin ang digmaang paparating sa Iran sa taong 2026, ang pagbagsak ng mga misile sa Tehran, ang pagbagsak ng Islamic Republic sa apoy at kaguluhan. At sa gitna ng pagkawasak, si Jesus mismo ang lumitaw sa kalangitan sa ibabaw ng aming kabisera, nakikitang milyon-milyon, pinatitigil ang digmaan sa isang salita lamang. Pinanood ko siyang kontrolin ang Iran. Pinanood ko ang pagbagsak ng rehimen, pinanood ko ang pagkasira ang kapangyarihan ng Supreme Leader. At pagkatapos, ay ipinakita niya sa akin ang isang bagay na mas impossible pa. Ipinakita niya sa akin ang Imam Khomeini Husseiniya, ang puso ng kapangyarihang Islamiko sa Tehran, na puno ng mahigit 1 milyong Iranian, na may dalang mga larawan ni Jesus. Winawagayway ang mga bandila ng Kristiyano at sumisigaw nga, si Jesus ay Panginoon, kung saan minsang nakatayo ang Supreme Leader. Ako ang anak ng isa sa pinakaiginagalang na imam sa lalawigan ng Alborz. Ako ay sinasanay upang palitan ang aking ama. Na-memorize ko ang buong Quran sa edad na 12. Ako ay isang debotong Muslim sa loob ng 30 taon, ngunit ang lahat ng pinaniniwalaan ko ay isang kasinungalingan. At ibinalik ako ni Jesus mula sa kamatayan upang sabihin sa iyo kung ano ang paparating. Ang Islamic Republic ay may mas mababa sa 2 taon na natitira. Malapit nang dumaan ang Iran sa apoy, at sa kabilang panik, milyon-milyong Iranian ang magiging kay Hesu Kristo. Ito ang aking kwento. Ito ang aking babala. At ang maririnig mo ay magbabago sa kung paano mo tinitignan ang kinabukasan ng Iran magpakailanman. Ang pangalan ko ay Ali Mehaban. Ikinukubli ko ang testimonya na ito sa isang lihim na lokasyon sa kung saan sa Iran na hindi ko maaring ibunyag. Kung pinapanood mo ang video na ito, nangangahulugan itong may isang taong nakapag-upload nito bago ito tuluyang alisin ng mga autoridad. Ang sasabihin ko sa iyo ay parang imposible. Ito ay parang kabaliwan sa ilan sa inyo, parang kalapastanganan sa iba. Ngunit isinusumpa ko sa lahat ng ako, sa lahat ng pinaniniwalaan ko, na ang ibabahagi ko sa iyo ay ang ganap na katotohanan. Ako ay 30 taong gulang. Ipinanganak at lumaki ako sa lalawigan ng Alborz sa isang pamilya na naglingkod sa Islam sa loob ng 3 henerasyon. Ang aking lolo ay isang imam. Ang aking ama ay si Imam Hussein Mehaban, isa sa pinakaiginagalang na pinunong relihiyon sa aming rehiyon. Ang aming moske sa Karaj ay naglingkod sa libu-libong pamilya sa loob ng mahigit 40 taon. Lumaki ako sa loob nega dingding na iyon, nilalanghap ang hangin nega debosyon. Minamemorya ang mga salita ng Quran bago ko pa man basahin ng maayos ang Persian. Mula sa edad na 5, sinimulan akong sanayin ng aking ama, hindi lamang bilang isang anak kundi bilang kanyang kapalit. Tuwing umaga bago sumikat ang araw, ginigising niya ako para sa pagdarasal ng Fajr.
Makasama kaming mananalangin, kaming dalawa lamang sa tahimik na dilim. At pagkatapos, uupo niya ako kasama ang Quran. Itinuro niya sa akin na bigkasin ang bawat surah nang may perpektong pagbigkas, nang may tamang pagpipitagan at pangunawa. Sa edad na 12, na-memorize ko na ang buong Quran. Umiyak ang aking ama sa pagmamalaki sa araw na natapos ko ang pagmamanorya. Hinawakan niya ang aking mukha sa kanyang makamay at sinabi, "Minarkahan ka ni Allah para sa kadakilaan, anak ko. Dadalhin mo ang pamana ng pamilyang ito." Ang mga salitang iyon ay naging aking pagkakakilanlan, naging aking layunin. Ang lahat ng ginawa ko mula sa sandaling iyon ay nakatuon sa isang nag-isang layunin. Ang maging imam na papalit sa aking ama pagdating ng kanyang panahon upang makipagkita kay Allah. Nagsimula akong mag-aral sa ilalim ng aking ama araw-araw. Itinuro niya sa akin ang jurisprudence ng Islam, ang mga koleksyon ng hadith, ang mga komentaryo ng dakilang iskolar. Itinuro niya sa akin kung paano manguna sa mga panalangin, kung paano magbigay ng mga sermon, kung paano payuhan ang mapamilyang nasa krisis, kung paano lutasin ang alitan ayon sa batas ng Sharia. Pagdating ko ng 18, nagsimula akong magturo ng klase sa Quran Samkha, mas batang-bata sa aming moske. Sa edad na 22, ako ay nangunguna na sa mga panalangin tuwing Biyernes kapag wala ang aking ama. Sa edad na 25, ako ay nagbibigay ng sarili kong mga lektura sa teolohiyang Islam sa mga silit na puno ng lalaking doble ang aking edad. Iginagalang nila ako dahil dala ko ang pangalan ng aking ama, ngunit dahil din sa malalim kong pagkakaintindi sa relihiyon. Isinabuhay ko ito, nilanghap ko ito. Ang Islam ay hindi lamang aking pananampalataya, ito ang aking buong pagkatao. Pinalaki akong aking inang, si Zara, upang maging deboto sa bawat aspektong buhay. Itinuro niya sa akin ang kahinhinan, disiplina, at ganap na pagpapasakop sa kalooban ni Allah. Nag-ayuno siya ng lampas sa Ramadan. Nagdarasal siya ng mga karagdagang panalangin hanggang gabi. Ang aming tahanan ay isang bahay na patuloy na pagsamba. Walang telebisyon, walang musika, walang anumang makakaabala sa debosyon kay Allah. Ang aking mga magulang ay nabuhay bilang mga halimbawa ng kanilang itinuturo at sinunod ko ang halimbawang iyon ng walang pagtatanong. Hindi ako nagduda, hindi ako nagtanong. Bakit pa ako magduda? Mayroon akong lahat. Mayroon akong ama na lubos kong iginagalang. Mayroon akong komunidad na nagpaparangal sa akin. Mayroon akong kinabukasan na tiyak at ligtas. Ako ay magiging si Imam Ali Mahaban at maglilingkod ako kay Allah at gagabayan ang aking bayan tulad ng ginawang aking ama at lolo bago ko. Ako ay nakatakdang ikasal sa isang dalagang nagnangalang Fatima, anak ng isa pang iginagalang na imam sa kalapit na siyudad. Inayos ng aming pamilya ang kasal 2 taon na ang nakalipas at pinaplano namin ang kasal para sa huling bahagi ng taon. Ang lahat sa aking buhay ay perpektong nakahanay. Wala akong reklamo, walang pagdududa, walang takot. Naniniwala ako ng may ganap na katiyakan na ako ay lumalakad sa tuwid na landas na inilatak ni Allah para sa akin. Nagdarasal akong 5 beses sa isang araw ng walang palya. Nag-ayuno ako sa panahon ng Ramadan at sa mga karagdagang araw sa buong taon. Nagbigay ako sa mga mahihirap. Pinag-aralan ko ang Quran at hadith sa loob ng maraming oras araw-araw. Nagturo ako sa iba. Nabuhay ako ng malinis hanggat kaya ko. At naniniwala ako na kapag namatay ako, makikipagkita ako kay Allah at papasok sa paraiso dahil ako ay naging tapat. Ngunit may isang gawi ako na buong-buo sa akin, isang bagay na hindi ko ginawa dahil sinabi ang aking ama, kundi dahil talagang mahal ko ito. Mahal kong mag-hiking ng mag-isa sa kabundukan. Simula pa noong teenager ako, nagtatake akong solo trips sa kabundukan ng Alborz malapit sa aming tahanan. Mayroong isang bagay tungkol sa pagiging mag-isa sa malawak na kagandahan ng nilikha ni Allah na nagpaparamdam sa akin ng malapit sa Kanya. Mag-hiking ako ng ilang oras, minsan buong araw. Ako lang at ang kabundukan at ang kalangitan. Hihinto ako sa matataas na punto at magdarasal,
tinitiknan ang malambak sa ibaba. Nararamdaman ang pagiging maliit at mapagpakumbaba sa harap ng karilagan ng pinaniniwalaan kong nilikha ni Allah. Ang paborito kong destinasyon ay Talagan Valley. Ito ay humigit kumulang 120 kilometro hilagang kanluran ng Tehran, isang nakamamanghang lugar ng magaberdang lambak, matataas na tuktok, at ang malawak na Talagan Lake na nilikhan dam. May mga talon na nakakalat sa buong lugar. Ang Charabut Waterfall ay isa sa pinakamaganda. Ang mga trail ay pumupulupot sa mga kagubatan at sa mga tagaytay na may mga tanawin na nakakakuha na iyong hininga. Sa tag-araw, ang lambak ay malamig at berde, isang perpektong takas mula sa init ng siyudad. Maraming beses na akong naparoon dati, palaging mag-isa, palaging ginagamit ang oras para magdasal at magnilay. Noong Marso ngayong taon, 2025, nakaramdam akong matinding paghila upang bumalik sa Talagan Valley. Maagang tagsibol pa lamang noon, nagsisimula pa lamang uminit ang panahon. Ang lambak ay maganda pa rin, tahimik bago dumating ang naturistang tag-araw. Sinabi ko sa aking ama na maghahiking ako nang mag-isa sa araw na iyon upang maglaan ng oras sa panalangin at pagninilay. Ngumiti siya at tumango. Alam niyang madalas kong ginagawa ito. Inimpake ng aking ina ang aking pagkain para sa paglalakbay. Umalis ako sa aming tahanan sa Karaj, maaga sa umaga, nagmaneho pahilagang kanluran patungo sa kabundukan at dumating sa Talagan Valley pagkatapos lamang sumikat ang araw. Ang hangin ay sariwa at malinis. Ang lawa ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng umaga. Ipinarko ang aking kotse malapit sa isa sa mga trailhead. Isinukbit ang aking maliit na backpack na may tubig at pagkain at nagsimulang maglakad papunta sa kabundukan. Ang aking plano ay simple, mag-hiking ng malalim sa lambak, humanap ng tahimik na lugar malapit sa isa sa mga talon at maglaan ng ilang oras sa panalangin at pagsamo kay Allah. Gusto kong magpasalamat sa Kanya para sa aking mapagpapala, humingi ng patnubay sa aking nalalapit na kasal at hanapin ang kanyang pabor habang nakahanda akong tuluyang gampanan ang papel ng aking ama bilang imam. Hindi ito ang aking unang solo hike at wala akong dahilan upang umasa na ang araw na ito ay magiging naiba sa dose-dose ng iba pang mapayapang hike na nagawa ko na dati. Nagkamali ako. Ang araw na ito ay magbabago ngang lahat. Nagsimula ng perpekto ang paglalakad. Sinundan ko ang isang trail na pumulupot sa silangang bahagi ng Talagan Lake, unti-unting umakyat sa mga burol. Pinainit ang araw ngang umaga ang aking likod habang naglalakad ako. Ang maibon ay umawit sa mga puno. Ang tunog ng tubig na bumubulusok sa mga bato ay pumuno sa hangin mula sa mga batis na umaagos patungo sa lawa sa ibaba. Nakita ko ang mga tuktok na natatakpan ng niebengang kabundukan ng Albors sa malayo, nananatiling puti kahit nagsimula na ang tagsibol sa malambak. Ang lahat ay tila payapa, ang lahat ay tila tama. Habang naglalakad ako, nagdarasal ako ng tahimik sa ilalim ng aking hininga, bumibigkas ng talata mula sa Quran, nagpapasalamat kay Allah para sa kagandahan sa paligid ko. Nakaramdam ako ng kalapitan sa Kanya sa mga sandaling iyon, napapalibutan ng kabundukan at kalangitan at ng purong malinis na hangin. Ito ang dahilan kung bakit mahal ko ang solo hike na ito dito, malayo sa ingay na siyudad, malayo sa mga tao at responsibilidad. Maari akong magtuon ng buo sa aking relasyon kay Allah. Pagkatapos ne halos 2 oras ne tuloy-tuloy na paglalakad, narating ko ang isang tinidor sa trail. Ang isang landas ay nagpatuloy sa Tagaytay na may malawak na tanawin ng lambak. Ang isa naman ay bumaba patungo sa isang kakahuyan kung saan alam kong may talon. Pinili ko ang landas sa kakahuyan. Nais kong humanap ng tahimik na lugar malapit sa tubig kung saan ako maaring umupo at magdasal ng matagal. Ang trail ay naging mas makitid habang lumalalim ako sa mga puno. Ang mga dahon sa itaas ay humaharang sa malaking bahagi ng sikat ng araw. Lumilihang nga bahagi ng malamig na anino. Lumakas ang tunog ng talon habang lumalapit ako. Naamoy ko ang halumigmig sa hangin,
ang sariwang amoy na nagmumula sa tubig na tumatama sa mga bato at lumiliha ng ulap. Napakaganda nito. Eksakto ito sa inaasahan kong matagpuan. Nakaramdam ako nga pasasalamat, nakaramdam ako nga pagpapala, naalala kong iniisip ko sa aking sarili, na ginabayan ako ni Allah sa perpektong lugar na ito para sa pagdarasal. Narating ko ang talon bandang kalagitnaan ng umaga. Hindi ito isang napakalaking talon, ngunit napakaganda nito, humigit kumulang 10 metro ang taas, bumabaksak sa isang mabatong bangin patungo sa isang malinaw na pool sa ibaba. Ang lugar sa paligid nito ay berde, may mga pako at lumot. Malalaking makinis na bato ang nakapaligid sa pool. Perpekto para sa pagupo. Nakahanap akong isang patag na bato malapit sa gilid ng tubig. Ibinaba ang aking backpack at umupo na nakaharap sa talon. Ipinikit ko ang aking mga mata at nagsimulang magdasal. Sinimulan ko sa Al-Fatiha, ang pambungad na kabanata ng Quran. Binibikas ito ng mabagal at maingat. Pagkatapos ay lumipat ako sa personal na pagsamo. Kinakausap si Allah sa sarili kong mga salita. Pinasasalamatan siya para sa aking pamilya, para sa aking edukasyon, para sa aking kinabukasan, para sa magandang lugar na ito. Nagdasal ako para sa kalusugan ng aking ama. Nagdasal ako para sa karunungan habang naghahanda akong maging imam. Nagdasal ako para sa aking nalalapit na kasaw kay Fatima. Nagdasal ako para sa aming komunidad. Siguro ay nakaupo ako roon at nagdarasal ng 30 minuto o mas matagal pa. Ang oras ay tila nawala sa lugar na iyon. Pagkatapos, may nagbago, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Nagsimula ito bilang isang banayat na sensasyon, tulad ng bigat sa aking dibdib, isang presyon na wala doon dati. Iminulat ko ang aking mga mata at tumingin sa paligid. Iniisip na baka pagod lang ako sa hike o dehydrated. Kinuha ko ang aking botenga tubig at yuminom ng mahaba, ngunit hindi nawala ang pakiramdam. Sa katunayan, lumakas ito. Ang bigat ay kumalat mula sa aking dibdib patungo sa aking mabraso at binti. Nagsimulang gumaan ang aking ulo, parang nahiwalay, na parabang ako ay bahagyang lumulutang sa itaas ng aking katawan. Tumayo ako. Iniisip na baka ang matagal na pagupo ay nakasira ng sirkulasyon o isang simpleng bagay na ganun. Ngunit nang tumayo ako, umikot ang mundo, lumabo ang aking paningin sa magilid. Sinubukan kong humakbang patungo sa aking backpack, ngunit hindi maayos na nakipagtulungan ang aking mabinti. Naramdaman kong mahina ang mga ito, hindi matatag, na parabang hindi nito kayang panatilihin ang aking bigat. Naalala kong nakaramdam ako ng pagkalito, higit sa takot sa una. Walang saysay ito. Ako ay isang malusok na 30 taong gulang na lalaki. Regular akong nagha-hiking sa mga bundok na ito. Hindi ako may sakit. Hindi ko nasaktan ang aking sarili. Walang dahilan para sa biglaang kahinaan na ito. Ngunit hindi nakikinig sa lohika ang aking katawan. Ang bigat ay tumindi. Lumakas ang tibok ng aking puso sa aking matainga. Pumupukpok ng mabilis at malakas. Humina at humirap ang aking pahinga. Natisod ako pasulong. Sinusubukang abutin ang trail. Iniisip na kailangan kong bumalik sa bundok. Pabalik sa aking kotse, marahil sa isang klinika. Ngunit ilang hakbang lamang ang nagawa ko bago bumigay ang aking mga tuhod. Nahulog ako pasulong sa malambot na lupa malapit sa gilid ng trail. Sinubukan kong itulak ang aking sarili patayo, ngunit walang lakas ang aking mga braso. Ang mundo sa paligid ko ay nagsimulang maglaho. Ang tunog ng talon ay naging malayo at malabo. Ang berde ng kagubatan ay nagsimulang maging kulay abo. Dinapuan akong takot nun. Tunay na takot. Naisip kong nawawalan akong malay at wala akong ideya kung bakit. Mabilis na gumana ang aking isip sa mga posibilidad. Atake sa puso, stroke, ilang uri ngang biglang sakit. Sinubukan kong humingi ng tulong, ngunit walang tunog na lumabas sa aking lalamunan. Ganap akong nag-iisa sa kagubatan, malayo sa pangunahing trail, malayo sa iba pang mga hiker. Walang nakakaalam kung nasaan ako. Kung mawalan akong malay dito,
Gaano katagal bago ako matagpuan? Ilang oras? Ilang araw? Sinubukan kong labanan ito. Sinubukan kong manatiling gising. Sinubukan kong magdasal. Tumawag kay Allah para sa tulong. Ngunit hindi mabuo ang mga salita. Masyadong mabilis na lumalapit ang dilim. Ang aking paningin ay lumiit sa isang maliit na puntong liwanag. At pagkatapos ay nawala din iyon. Naging itim ang lahat. Ngunit hindi ako nawalan ng malay. Iyan ang pinakakakaibang bahagi. Ganap na huminto ang aking katawan. Hindi ako makakita, hindi marinig ang talon, hindi maramdaman ang lupa sa ilalim ko. Ngunit gising ang aking isip. Ako ay may kamalayan. Ako ay may malay sa paraan na hindi ko panaranasan dati. Para itong nakulong kasalub nga sarili mong ulo na walang koneksyon sa iyong pisikal na pandama. At pagkatapos, nakaramdam ako ng paggalaw. Hindi pisikal na paggalaw, kundi iba. May isang bagay na humihila sa akin. Hindi ang aking katawan, kundi ako, ang bahaging akin na nag-iisip at nakakaramdam at umiira lampas sa laman at buto. Hinihila ako palayo sa aking katawan, palayo sa kagubatan, palayo sa pisikal na mundo ng buo. Ang sensasyon ay nakakatakot at hindi mapihilan sa parehong oras. Hindi ko ito mapihilan, hindi ko ito malabanan. Dinadala ako sa isang lugar. Ang una kong naisip ay kamatayan. Siguro ay namamatay ako. Ito siguro ang nangyayari kapag namatay ka. Ayon sa lahat ng itinuro sa akin sa Islam, kapag namatay ang isang tao, ang kaluluwa ay natutulog sa libingan hanggang sa araw ng pagkabuhay na mag-uli. Walang kamalayan, walang pag-alam, tanging isang tulog na tumatagal hanggang sa ibangon ni Allah ang lahat para sa pahuhukom. Ngunit hindi ako natutulog, ako ay lubos na gising. May kamalayan akong hinihila sa isang tiyak na lugar. Hindi ito ang inaasahan kong mangyari ayon sa itinuro sa akin. Dinapuan akong takot. Saan ako pupunta? Ito ba ang anghel ng kamatayan na darating para sa akin? Haharapin ko ba ang pagtatanong sa libingan na itinuturo sa amin? Sinubukan kong bikasin ang syahada, ang deklarasyon ng pananampalataya. Walang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ang kanyang sugo. Ngunit tila walang laman ang mga salita. Natunaw ang mga ito bago pa man lubos na mabuo sa aking isipan. Nagpatuloy ang paghila. Ako ay gumagalaw sa dilim o marahil hindi. Ito dilim kundi kawalan lamang ng pisikal na realidad. Wala akong katawan upang makakita. Walang mata upang buksan o isara. Ngunit ako ay gumagala. At pagkatapos, sa aking harapan, nakita ko ang liwanag, hindi tulad ng sikat ng araw o ilaw ng kuryente. Iba ito. Ang liwanag na ito ay tila nagmumula sa lahat ng dako at wala sa anuman sa isang pagkakataon. Lumakas ito habang ako ay lumalapit dito o habang ito ay lumalapit sa akin. Hindi ko masabi kung alin. Ang liwanag ay dalisay at malinaw at sa paanuman buhay. Mayroon itong presensya, mayroon itong kamalayan. At agad kong naunawaan na ako ay hinihila patungo sa isang bagay na higit na dakila at higit na nakakatakot kaysa sa aking naisip. Anuman ang pinaniniwalaan ko tungkol sa kamatayan, anuman ang itinuro sa akin ng Islam na asahan, malapit kong matuklasan na ako ay lubos na hindi handa para sa kung ano ang talagang nangyayari kapag iniwan mo ang iyong katawan. Ganap na napalibutan akong liwanag. Isang sandali ako ay gumagalaw sa dilim patungo dito, at sa sumunod na sandali ay nasa loob ako nito, nilamon nito. Ngunit hindi ito malupit o nakakabulag. Ito ay malinaw at dalisay, tulad ng pagtingin sa araw ngunit walang sakit, nang hindi kailangang ipikit ang iyong mamata. Nakakakita ako kahit wala akong pisikal na mata. Naisip ko ang lahat sa paligid ko nang may kalinawan na hindi ko pa naranasan sa pisikal na buhay. At ang nakita ko ay nakpabagsak sa bawat turo na natanggap ko tungkol sa kabilang buhay. Ako ay nakatayo sa isang malawak na espasyo. Sinasabi kong nakatayo, ngunit wala akong binti, walang katawan. Ako ay umiiral lamang doon, may kamalayan at naroroon. Ang espasyo sa paligid ko ay
lampas sa anumang maari kong ilarawan ng maayos sa wika ang tao. Ito ay tulad ng isang silid ng trono, ngunit ang tawagin itong silid ay hindi sumasakop sa sukat o sa realidad nito. Ito ay pag-iral mismo na muling isinaayos sa paligid ng isang sentral na layunin, ang pagsamba sa nakaupo sa trono. At mayroong isang trono, malawak, maluwalhati, gawa sa mga materyales na hindi ko pa nakita dati. Kumikinang itong nga kulay na hindi umiral sa mundo, ginto, ngunit hindi ang gintong kilala natin, liwanag, ngunit hindi ang liwanag mula sa anumang araw. Ang trono ay naglalabas ng kapangyarihan at autoridad at kabanalan na napakatindi, anupat nadama kong dinudurog akong bigat nito. At nakaupo sa tronong iyon ay isang figura na hindi ko lubos na makita. Sinubukan kong tumingin ng direkta sa kanyang mukha, ngunit hindi ko magawa. Ang kaluwalhatian na pumapalibot sa kanya ay masyadong matindi, masyadong dalisay, masyadong nakakabigla. Sa bawat pagkakataon na sinubukan kong magtuon sa kanyang mukha, nabibigo ang aking pandama. Ito ay tulad ng pagsubok na titigan ang gitna ng araw. Ang tanging nakikita ko ay nagliliyab na liwanag at kaluwalhatian, at isang presensya na napakabanal, anupat gusto kong maglaho. Hindi ko pa kailanman naramdaman ang pagiging napakaliit, napaka hindi karapat-dapat, napakatakot sa buong buhay ko. Hindi ito si Allah tulad ng aking inakala. Ito ay isang bagay na lampas sa anumang itinuro sa akin ng Islam. Ang figura sa trono ay nababalutan ng ginto, hindi nakasuot ng ginto, kundi nababalutan nito, na parabang ang kaluwalhatian mismo ang kanyang damit. Ang ginto ay hindi lamang isang kulay kundi isang substansya ng purong kabanalan at kagandahan. Gumagalaw ito tulad ng tela ngunit kumikinang tulad ng apoy. Nakita ko ang mga layers nito na umaagos at nagbabago, naglalabas palabas sa mga alon ng liwanag. At pumapalibot sa trono ay mga kayamanan, mga bundok na maito, mga mahalagang bato na kumikinang ngang sarili nilang panlup na liwanag, mga perlas na mas malaki kaysa sa anumang nakita ko sa lupa, mga korona na gawa sa materyales na hindi ko kayang pangalanan, kayamanan na lampas sa pagkalkula, lampas sa imahinasyon. Ngunit ang mga kayamanang ito ay hindi ang sentro, naroon lamang sila, bahaging ang kapaligiran ng lugar na ito, napakahalaga ngunit walang kabuluhan kumpara sa nakaupo sa trono. Ang lahat sa lugar na ito ay umiral upang ituro sa kanya, upang luwalhatiin siya, upang ipahayag ang kanyang halaga. At pagkatapos ay nakita ko sila, ang mga matatanda, 24 sa kanila, nakaayos sa isang bilog sa paligid ng trono. Hindi sila nakatayo, sila ay umuyuko ng lubos, nakadapa ang mukha sa lupa, sa isang posturang ganap na pagsamba at pagpapasakop. Nakasuot silang puting balabal na kumikinang sa kalinisan, at sa kanilang mga ulo ay may mga gintong korona. Ngunit habang pinagmamasdan ko, inaalisan nila ang kanilang mga korona at inihahagis ang mga ito sa harap ng trono, na parabang kahit ang mga simbolo na ito ang autoridad at karangalan ay walang anuman kumpara sa sinasamba nila. Hindi ito ordinaryong nilalang. Naramdaman ko ang kanilang edad, ang kanilang karunungan, ang kanilang autoridad. Sila ay matatanda sa bawat kahulugan, mga sinaunang nilalang na umiral ng mas matagal kaysa sa kasaysayan ng tao, mga nilalang ng napakalaking kapangyarihan at dignidad. Gayunpaman, sila ay nakadapa sa harap ng trono ng walang pag-aalinlangan, ng walang kapalaluan, sa ganap at kumpletong pagsuko, at sila ay umaawit, pinuno ng awit ang lahat. Hindi ito musika tulad ng alam natin. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang bagay na umiral bago ang musika, ang orihinal na tunog kung saan nagmumula ang lahat ng kagandahan. Ang kanilang matinig ay nagsama-sama sa perpektong harmonia, at ang mga salitang kanilang kinanta ay yumanig sa mismong pundasyon ng lugar na iyon. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na noon at ngayon at darating pa. Inawit nila ito ng paulit-ulit, ngunit hindi ito naging paulit-ulit o nakakainip.
Sa bawat pagkanta nila nga salitang iyon, nagbukas ang bagong layar ng kahulugan. Sa bawat pagkakataon ay tumaas ang kaluwalhatian. Sa bawat pagkakataon ay mas lubos kong naunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin ng kabanalan. At sa bawat pagkakataon ay lalo akong nakaramdam ng pagkabigla sa bigat nito. Sa loob ng 30 taon ng aking buhay, nagdarasal ako kay Allah ng 5 beses sa isang araw. Yumukod ako sa lupa sa mga moske at sa aking tahanan at sa mga rog ng panalangin libo-libo ng beses. Nagbigkas ako ng panalangin na nagdedeklara ng kadakilaan at kabanalan ni Allah. Ngunit nakatayo sa lugar na ito, naririnig ang pagsamba ng mga matatandang ito. Napagtanto ko ng may matinding katiyakan na hindi ko pa kailanman lubos na naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng kabanalan. Hindi ko pa ito kailanman nakaharap. Sinamba ko ang isang ideya, isang konsepto, isang turo na ipinasa sa pamamagitan ng Islam. Ngunit ito ay aktual na kabanalan. Hilaw, walang halo, ganap na kadalisayan at perpekto at kapangyarihan. At hindi ito ang Allah ng Quran. Alam kong agad iyon. Iba ito. Ibang-iba ito. Ang kabanalan na nagmumula sa trono ay tulad nege isang apoy na sumunog sa bawat karumihan. Nakaramdam ako ne ganap na pagkakabuking. Bawat kasalanan na nagawa ko, bawat masamang iniisip, bawat sandali ngang kapalaluan o pagnanasa o galit o panlilinlang, ang lahat nga ito ay nakikita dito. Walang maaring itago sa liwanag na ito. Nakita ko ang buong buhay ko na nakalatag sa harap ko ng may perpektong kalinawan. Nakita ko ang mga pagkakataong naging malupit ako sa mga estudyante na nahihirapan sa pagmamenoryang ang Quran. Nakita ko ang kapalaluan na naramdaman ko ng purihin ng mga tao ang aking kaalaman. Nakita ko ang mga sandaling hinusgahan ko ang iba sa aking puso habang nagpapanatiling ang mukha ng kabanalan. Nakita ko ang mga pagnanasang iniisip ko at pagkatapos ay itinulak palayo. Iniisip na hindi ito binibilang dahil hindi ko naman ito isinagawa. Nakita ko ang mga pagkakataong mas minahal ko ang aking reputasyon kaysa sa katotohanan. Nakita ko ang bawat isang bagay at nalulunod ako sa kahihiyan. Ayon sa Islam, dapat ay may kumpiyansa ako na nakatayo sa harap ni Allah. Nabuhay ako ngang isang mabuting buhay. Nagdasal ako, nag-ayuno, nagbigay ngang kawanggawa, namemoriza ang Quran, nagturo sa iba, naglingkod sa aking komunidad. Ang aking mamabubuting gawa ay dapat na lumamang sa aking mamasasamang gawa. Dapat ay karapat-dapat ako sa paraiso. Ngunit sa lugar na ito, sa presensyang aktual na kabanalan, ang lahat ng aking mabubuting gawa ay tila maruming basahan. Walang ginawa ko ang sapat na dalisay, walang sapat na mabuti, walang makatayo sa harap ng antas na itong pagiging perpekto. Ganap akong nawalan ng pag-asa. Karapat-dapat ako sa paghuhukom. Karapat-dapat ako sa kaparusahan. Karapat-dapat akong itakwil mula sa presensyang ito magpakailanman dahil ako ay makasalanan at hindi banal at ang lugar na ito ay dalisay. Gusto kong sumiga, ngunit wala akong tinik. Gusto kong bumaksak, ngunit wala akong katawan upang bumaksak. Umira lamang ako doon sa ganap na pagkakabuking, lubos na walang magawa, ganap na takot. Ang bigat ng pagkakasala ay dinudurog ako. Alam ko ang bawat isang pagkukulang, bawat isang kasalanan, lahat ng sabay-sabay. Ito ay hindi matiis. Hindi ko ito matakasan. Hindi ko ito maitago. Hubad ako sa harap ng perpektong kabanalan at alam kong karapat-dapat ako sa pagsumpa. Ang lahat ng itinuro sa akin ng Islam tungkol sa pagkita ng paraiso sa pamamagitan ng mabuting gawa ay nabunyag bilang isang kasinungalingan. Walang balansehan dito. Mayroon lamang perpekto o hindi perpekto, kabanalan o kasalanan. At ako ay nalulunod sa aking kasalanan na walang paraan upang iligtas ang aking sarili. At pagkatapos, may nangyari na hindi ko inaasahan. Ang mga matatanda ay patuloy na umaawit. Ang kabanalan ay patuloy na nagmumula sa trono. Ngunit naging aware ako sa iba pa, isang presensya sa aking tabi,
bagaman hindi ko pa makita kung sino iyon. At narinig ko ang isang tinig. Ang tinig ay banayat ngunit may ganap na autoridad. Alam nito ang aking pangalan. Alam nito ang lahat tungkol sa akin. At sinabi nito ang mga salita na sisira sa lahat ng pinaniniwalaan ko sa buong buhay ko. Tinawag ngang tinig ang aking pangalan, Ali, at pagkatapos ay sinabi nito, ang isang bagay na walang saysay ayon sa aking pagsasanay sa Islam. Sinabi nito, gusto kitang ipakita sa iyo ang isang bagay. Gusto kitang ipakita ang paparating sa iyong bansa, sa Iran. Panoorin mo, naglaho ang silid ng trono. Isang sandali ako ay nakatayo sa lugar na iyon ng nakakabiglang kabanalan, dinudurok sa bigat ng aking kasalanan, nakikinig sa 24 na matatanda na umaawit ng kanilang walang katapusang awit ng pagsamba. Sa sumunod na sandali, nagbago ang lahat, nagbago ang liwanag, nagbago ang espasyo sa paligid ko. Wala na ako sa silid ng trono, nasa ibang lugar na ako, lumulutang sa itaas ng isang bagay, nakatingin sa ibaba tulad ng isang ibon na lumilipad ng mataas sa kalangitan. Ngunit wala ako sa isang katawan, wala akong pakpak, walang pisikal na anyo. Umiral lamang ako doon. Nakikita ang lahat sa ibaba ko ng may perpektong kalinawan, at ang nakita ko ay pumuno sa akin ngang takot. Nakatingin ako sa Iran, agad kong nakilala ang tanawin, ang mga bundok, ang mga siyudad, ang mga kalsada. Ngunit may isang bagay na lubhang mali, ang lahat ay nasusunog. Umakyat ang usok mula sa maraming siyudad. Nakita ko ang mga pagsabok, mga kislap ng liwanag, mga gusaling bumabagsak. Hindi ito ang Iran na kilala ko. Ito ay Iran na nasa digmaan. Muling naksalita ang tinik sa aking tabay, ang parahong tinik na tumawak sa aking pangalan ilang sandali lang. Hindi ko pa rin makita kung sino ang nagsasalita, ngunit malinaw at malapit ang tinik na para bang may nakatayo sa tabi ko. Sinabi ngang tinik, ito ang paparating, Ali. Ito ang kinabukasan ng iyong bansa. Panoorin mo ng mabuti. Kailangan mong tandaan ang lahat ng iyong makikita. Dahil babalik ka at sasabihin mo sa kanila, gusto kong magtanong, gusto kong malaman kung kailan ito mangyayari, bakit ito mangyayari, paano ito mapipigilan, ngunit hindi ako makapagsalita. Makikinig lang ako habang patuloy na nagaganap ang eksena sa ibaba ko. Nakita ko ang mapuwersa ng militar na gumagalaw sa mga lansangan ng Tehran. Nakita ko ang masundalo ng Iranian Revolutionary Guard na kumukuha ng mga posisyon sa buong siyudad. Nakita ko ang mga missile na inilulunsad mula sa mga lugar na kinikilala ko sa kabundukan. At pagkatapos, nakita ko ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng aking puso. Nakita ko ang ibang militar na tumutugon, mapuwersa ngang kanluran, ma-American jet na lumilipad sa airspace ng Iran, mga pagsabok na tumatama, sa mga instalasyon nege militar, sa buong bansa. Hindi ito isang maliit na labanan. Ito ay ganap na digmaan. Pinanood ko ang pagkalat ng labanan sa buong Iran. Nakita ko ang malabanan sa maraming siyudad. Nakita ko ang infrastruktura na nawasak, ang pagkabigo ng grid ng kuryente, ang pagkawalang ng komunikasyon. Nakita ko ang mga sibilyan na tumatakbo sa mga lansangan, sinusubukang tumakas sa karahasan. Nakita ko ang mga pamilya na naksiksikan sa mga basement habang bumabagsak ang mga bomba sa itaas nila. Nakita ko ang mga mas grave na hinuhukay. Ang lawak ng pagkawasak ay lampas sa anumang naisip ko. Hindi lamang ito isang operasyon ng militar. Ito ang ganap na pagbagsak ng kaayusan, ang pagguhong lahat ng bumubuo sa bansa. Nakita ko ang mga gusali ng gobyerno sa Tehran na tinamaan ng mga precision strike. Nakita ko ang mga Revolutionary Guard commander na napatay. Nakita ko ang kaguluhan na kumakalat sa mga hanay ng militar ng Iran habang bumabagsak ang mga istruktura ng pamumuno. At sa lahat na ito, patuloy kong iniisip, bakit ito nangyayari? Ano ang makakapagdala ng antas na ito ng pagkawasak sa aking bansa? Pagkatapos ay muling nagbago ang eksena. Ang tanawin ay lumapit sa Tehran na nakatuon sa mga tiyak na lokasyon. Nakita ko ang Presidential Complex, ang Parliament Building,
ang mga opisina ang Supreme Leader at pinanood ko kung paano. Isa-isa, tinamaan ang masentrong ito ngang kapangyarihan, hindi ngang mabomba o missile, kundi ngang iba pa. Para itong panonot ng isang istruktura na bumaksak mula sa loop. Nakita ko ang mga opisyal na tumatakas. Nakita ko ang mga dokumento na sinusunog. Nakita ko ang mga simbolong Islamic Republic na tinatanggal, hindi nga gayuhang mananakop, kundi nga Iranian mismo. Ang rehimen ay bumabagsak, ang gobyerno na namuno sa Iran mula pa noong 1979 ay nagugunaw. Nakita ko ang larawan ni Ayatollah Khomeini na ipinapakita sa mga gusali at billboard sa buong bansa sa loob ng mga dekada na hinuhugot at sinusunog sa mga lansangan. Ang Islamic Republic ay nagtatapos at ito ay nagtatapos sa apoy at dugo at kaguluhan. Ngunit pagkatapos, may nangyari na hindi ko may paliwanag sa anumang lohika o dahilan sa gitna ng lahat ng pagkawasak na ito. Sa gitna ng digmaan at pagbagsak, isang figura ang lumitaw sa kalangitan sa ibabaw ng Tehran. Nakita ko siya ng malinaw. Nakatayo siya sa hangin sa ibabaw ng siyudad. Nakikitang lahat sa ibaba. Ang kanyang anyo ay tulad ng wala akong nakita kailanman. Naklalabas siyang liwanag. Ngunit hindi ito ang nakakabihlang liwanag na silit na trono. Ito ay nakatuon, intensyonal, personal. Siya ay isang lalaki. Ngunit higit pa sa isang lalaki, nakasuot siyang balabal na dalisay na puti na gumagalaw sa isang hangin na hindi ko maramdaman. Ang kanyang muka ay mabait nunit, may ganap na autoridad. Ang kanyang makamay ay nakaunat patungo sa siyudad sa ibaba at nakita ko ang mapaklat sa kanyang mapalad, mapaklat na parang may nagbaon ng pako sa kanyang makamay. At agad kong nakilala kung sino ito. Ito si Jesus, hindi si Isa, ang propeta na itinuturong Islam. Ito si Jesucristo. At siya ay lumilitaw sa aking bansa nang may kapangyarihan at kaluwalhatian. Sa sandaling lumitaw siya, huminto ang labanan. Pinanood ko ang mga sundalo sa magkabilang panig na ibinaba ang kanilang mga sandata. Pinanood ko ang mga jet na umatras at ang mga misile na huminto sa paglunsad. Para itong ang kanyang presensya ay nagpatigil sa lahat, pinutol ang digmaan sa pamamagitan ng purong puwersa ng banal na autoridad. Itinaas niya ang kanyang mamaypaklat na kamay ng mas mataas, at isang tinig ang lumabas mula sa kanya na narining lahat sa ibaba. Ang tinig ay hindi malakas, ngunit tumagos ito sa lahat. Umabot ito sa magusali, sa mga bunker, sa mga pusong bawat tao sa siyudad. At sinabi niya ang mga salita na yumanig sa akin hanggang sa aking kaibuturan. Sinabi niya, "Ako si Jesucristo, ang anak ng Diyos. Dumating ako upang iligtas ang Iran mula sa kadiliman. Dumating ako upang wakasan ang paghahari ng kasinungalingan. Dumating ako upang itatag ang aking kaharian dito. Ang mga lumalapit sa akin ay mabubuhay. Ang mga tumatanggi sa akin ay haharap sa pahuhukom. Pumili ka na ngayon." Naksiklap ang eksena sa ibaba bilang tugon. Ang ilang matao ay agad na lumuhod. Itinaas ang makamay patungo sa kanya, sumisigaw sa pagsuko. Ang iba ay sumigaw sa takot at tumakbo. Nakita ko ang masundalo ng Revolutionary Guard na itinapon ang kanilang mga sandata at umiyak. Nakita ko ang mga nagtitipong tao sa mga lansangan. Nakatinggala sa kanya ng may gulat at pagkamangha. At pagkatapos ay pinanood ko siyang gumalaw. Hindi siya naglakad. Simple lang siyang naglipat ng posisyon. Lumilitaw sa iba't ibang bahagi ng siyudad. Saan man siya magpunta, nangyari ang parehong bagay. Huminto ang labanan, tumahimik ang nga armas. Ang matao ay sumuko sa kanya o tumakas sa takot. Hindi siya humihingi ng permiso. Hindi siya nakikipag-negosasyon. Kinukuha niya ang kontrol sa pamamagitan ng purong puwersa ne kung sino siya. At napagtanto ko na pinapanood ko si Jesucristo na literal na nakikialam sa kasaysayan ng tao. Pinipigilan ang isang digmaan, ibinabagsak ang isang gobyerno at inaangkin ang Iran para sa kanyang sarili. Muling nagsalita ang tinig sa aking tabi. "Ganito ko lilinisin ang iyong bansa, Ali.
sa pamamagitan ng apoy at sa pamamagitan ng aking presensya. Ilalantad ng digmaan ang katiwalian, sisirain ng pagkawasak ang mga lumang sistema ng kapangyarihan, at lilitaw ako ng may kaluwalhatian upang magtatag ng bagong bagay. Ang Islamic Republic ay magwawakas. Ang paghahari ng nga Ayatollah ay magwawakas. Ang pamamahala ng nakdala ng milyon-milyon palayo sa katotohanan ay magwawakas. At dadalhin ko ang Iran sa aking kaharian. Pinanood ko si Jesus na gumalaw sa siyudad, at saan man siya magpunta, sumunod ang pagbabago. Ang magusali na naging simbolo ng kapangyarihang Islamiko ay nagiba. Ang mga moske na naging sentro ng pagtuturo laban sa kanya ay inalisan ngang laman. Ang Revolutionary Guard na nagpatupad ngang batas ng Islam sa loob ngang madekada ay nabuwag. Hindi ito isang banayat na transisyon. Ito ay ganap na pagbuwag. Ang lahat niene itinayo sa pundasyon. Niene Islam sa Iran ay ginigiba. At sa lugar nito ay may bagong bumabangon. Nakita ko ang mga bagong pinuno na lumilitaw, hindi ang mga lumang gwardiyang mga ayatollah at mga commander ng militar. Iba ang mga ito. Ang ilan ay kinilala kong dating Muslim. Ang ilan ay mga Kristiyano na pinag-usig at ibinilanggo dahil sa kanilang pananampalataya. Ang ilan ay ordinaryong Iranian na hindi pa kailanman humawak ng kapangyarihan. Itinatayo sila ni Jesus, inilalagay sa mga posisyon ng autoridad, bumubuo ng bagong istruktura ng gobyerno. Pinanood ko ang paggawa ng bagong batas, hindi batay sa Sharia kundi batay sa iba pa, isang bagay na nagmula sa kanya. Pinanood ko ang pagbubukas ng mabilangguan at ang pagpapalaya sa mga bilanggong politikal. Pinanood ko ang pagbuwag sa pulisyang moralidad. Pinanood ko ang makababaihan na inalis ang kanilang sapilitang hijab at umiyak sa tuwa sa kanilang kalayaan. Ang Iran ay binabago sa harap ng aking mga mata. Ang lumang Iran, ang Islamic Republic, ay namamatay at isang bagong Iran ang isisilang sa ilalim ng autoridad ni Jesucristo. Pagkatapos, sinabi ngang tinik ang isang bagay na mas nagpatakot sa akin kaysa sa lahat ng nakita ko hanggang ngayon. Mangyayari ito sa lalong madaling panahon, Ali, sa loob ng 2 taon mula sa iyong panahon. Magsisimula ang digmaan sa 2026. Lilitaw ako sa gitna nito at hindi na muling magiging pareho ang Iran. Kailangan mong bumalik at babalaan sila. Kailangan mong sabihin sa kanila na lumapit sa akin ngayon bago dumating ang apoy. Ang mga nakakakilala sa akin bago ang digmaan ay poprotektahan. Ang mga maghihintay ay magdurusa sa paglilinis. Sabihin mo sa kanila, babalaan mo sila. Binibigyan ko ang Iran ng isang huling pagkakataon na piliin. Ako nang malaya bago ako dumating sa pahuhukom at kapangyarihan. Gusto kong tutulan. Gusto kong sabihin na ako ang maling tao para sa gawaing ito. Ako ay anak ng isang imam. Ginugol ko ang buong buhay ko sa pagtuturo ng Islam. Sino ang maniniwala sa akin kung sasabihin ko sa kanila na darating si Jesus upang sirain ang Islamic Republic? Ngunit wala akong tinik upang makipagtalo, makikinig lamang ako at manunod. Muling nagbago ang eksena bago ko pa man lubusang maproseso ang nasaksihan ko. Ang larawan ng Tehran na punong gyera ay naglaho at nakita kong tinitignan ko ang ibang tanawin ng siyudad. Ngunit hindi ito ang nasusunog at nawasak na Tehran na nakita ko lang. Ito ay Tehran na muling itinayo. Tehran na binago. Tehran pagkatapos dumating ni Jesus at binago ang lahat. Ang usok ay wala na. Ang pagkawasak ay nilinis. Ang siyudad ay mukhang malinis at payapa. Naliligo sa ginintuang sikat ng araw sa hapon. At ako ay lumulutang sa ibabaw ng isang napakapartikular na lokasyon na agad kong nakilala. Ito ang Imam Khomeini Husseiniya, ang malaking assembly hall na matatagpuan sa loob ng Bahman Rahbari Complex sa gitnang Tehran. Ito ang Puso NG Autoridad NG Supreme Leader, ang lugar kung saan nakipag-usap si Ayatollah Khamenei sa mga tao sa loob NG mga dekada, kung saan idinaos ang pinakamahalagang pagtitipong panrelihiyon at politikal ng Islamic Republic.
Nakita ko ang lugar na ito sa telebisyon ang daan-daang beses. Alam ngang bawat Iranian ang lokasyong ito, ngunit ang nakita ko ngayon ay impossible. Ang Husseiniya at ang malawak na open area na pumapalibot dito ay ganap na puno ng tao. Daan-daang libo sa kanila, marahil higit sa 1,000,000 na pumupuno sa bawat espasyong magagamit. Ang dami ngang tao ay lumalawak sa lahat ng direksyon hanggat abot ng aking paningin. Pinuno nila ang mapatio, ang malansangan patungo sa complex, ang kalapit na mga plaza. Nakakita na ako ngang malalaking pagtitipon dito dati, sa panahon ngang pagdiriwang ngang Revolution Day o sa panahon ngang pagbisita ngang mga dayuhang dignitaryo o sa panahon ngang nga espesyal na relihiyosong okasyon, ngunit iba ito. Iba ang enerhiya, iba ang layunin, at habang mas tinitignan ko, napagtanto ko kung bakit. Hindi ang mataong ito narito upang ipagdiwang ang Islamic Republic. Hindi sila narito upang purihin ang Supreme Leader. Hindi sila sumisigaw ngang kamatayan sa Amerika o kamatayan sa Israel. Tulad narinig ko sa mga pagtitipon ng rehimen sa buong buhay ko. Narito sila para kay Jesus. Malinaw ko na itong nakita ngayon. Sa buong malawak na dami ng tao, may mga hawak ang mga tao sa kanilang mga kamay, mga bandila, mga watawat, mga karatula, mga placard, at sa halos lahat ng mga ito ay may larawan na itinuro sa akin sa buong buhay ko na ipinagbabawal ang larawan ni Hesukristo, hindi ang sanitized na bersyon ng propeta na halos hindi kinikilala ng Islam. Ito si Jesus tulad ng paglalarawan ng mga Kristiyano sa kanya, may korona, may liwanag na nagmumula sa kanya, na nakaunat ang mga bisik sa pagtanggap. Ang ilan sa mga larawan ay nagpapakita sa kanya sa krus, ang pagpapako sa krus na itinatanggi ng Islam na nangyari kailanman. Ang ilan ay nagpapakita sa kanya na nabuhay ng may kaluwalhatian, nakatayo sa ibabaw nga Iran na nakaangat ang mga kamay sa pagpapala. Ang malarawan ay nasa lahat ng dako. Itinaas ng mataas sa ibabaw, krandaming ang tao, winawagayway sa simoy ng hangin. Ipinapakita ng buong pagmamalaki at walang takot. Ito ay isang hanap na pagbaliktat, ang lahat ang pinaninindihan ang Islamic Republic. Ito ay bukas, pampubliko, malawakang pagsambangang Kristiyano na nangyayari sa mismong sentro ng istruktura ng kapangyarihang Islamiko ng Iran. At hindi tahimik ang matao, naririnig ko na sila ngayon, ang kanilang mga tinik na nagsasama-sama sa isang tunok na parehong maganda at nakakagulat. Umaawit sila, hindi ma-Islamic chant o relihiyosong himno na pumupuri kay Allah. Umaawit silang mga Christian worship song sa Persian. Malinaw kong naririnig ang mga salita, Jesus, ikaw ang Panginoon. Jesus, ikaw ang Hari. Jesus, ikaw ang aming tagapagligtas. Ang tunog ng 1,000,000 tinig na nagdedeklara ng katotohanan ito ng makasama ay nakakabigla. Umikot ito sa buong siyudad tulad ng kulok. At kasama ngang pagawit ay mga sigaw ngang kagalakan, mga sigaw nga, salamat, Jesus. At mga deklarasyon na hindi ko naisip na maririnig mula sa mga Iranian na bibig. Si Jesus ay Diyos. Niligtas ni Jesus ang Iran. Si Jesus ang aming pag-asa. Ang daming tao ay tuwang-tuwa. Nagdiriwang ng may intensity at kalayaan na hindi ko pa nasaksihan sa anumang pagtitipong Islamiko. Walang takot dito, walang sapilitang partisipasyon, walang mga opisyal ng rehimen na tinitiyak na ang bawat isa ay nagpapakita ng tamang paggalang. Ito ay tunay, kusang loob, nakakabiglang kagalakan. Tiningnan kong mabuti ang mga mukha sa damingang tao at ang nakita ko ay lalo akong inalog. Hindi ito mga dayuhan, hindi ito makanluraning Kristiyano na somehow ay nakalusot sa Iran. Ito ay mga Iranian. Nakita ko ito sa kanilang mga katangian, narinig ito sa kanilang wika, nakilala ito sa kanilang mga kaswatan. Ito ang aking mga tao, at sila ay mula sa bawat bahagingang lipunang Iranian. Nakita ko ang matatandang kababayhan na lumaki sa ilalim ng Shah at nabuhay sa Islamic Revolution. Ngayon ay may hawak ng mga larawan ni Jesus na may luhang dumadaloy sa kanilang mga mukha.
Nakita ko ang makalalakihang nasa edad na tilam nga sundalong Revolutionary Guard, nakasuot pa rin ng bahagi ng kanilang lumang uniforme, ngunit ngayon ay may hawak ng mga bandila ng Kristiyano at sumasamba kay Jesus ng hayagan. Nakita ko ang mga kabataan, mga teenager at mga estudyante sa kolehiyo na lumaki nang buo sa ilalim ng Islamic Republic, sumasayaw at umawit ng may ganap na kalayaan at kagalakan. Nakita ko ang pamilya na magkasama, magulang at mag-anak, lahat ay nagdedeklara kay Jesus bilang kanilang Panginoon. At ang pinakanakakagulat sa lahat, nakita ko ang mga pinunong relihiyon, mga dating imam, mga dating mullah, mga lalaking nagsusuot ng turbante at balabal ng autoridad ng Islam. Nakilala ko ang ilan sa kanilang mamukha mula sa telebisyon, mula sa mga relihiyosong kumprensa, mula sa mga broadcast ng panalangin tuwing Biyernes. Ito ang mga lalaking nagturo ng Islam sa loob ng mga dekada, na nanguna sa mga panalangin sa mga pangunahing moske, na naglabas ng mga fatwa at gumabay sa milyon-milyong Shia Muslim. At ngayon, nakatayo sila sa daming ang tao na ito kasama ang lahat ng iba pa. Ang ilan ay inalis ang kanilang nga turbante, ang ilan ay suot pa rin. Ang mga ito ngunit may hawak na mga Biblia sa halip na Quran. Lahat ay nagpapahayag kay Jesus bilang Diyos. Ang pagbabago ay kumpleto. Hindi ito isang maliit na grupo ng mga naubaliklop na nautitipong ng lihim, nagtatago mula sa pagusi. Ito ay isang pambansang kilusen, isang ganap na pakbaling ng buong bansa mula sa Islam patungo kay Kristo. May mga bandila na nakabitin sa mga gusali na pumapalibot sa Husaynia na may mga mensahe na nakasulat sa malalaking Persian script. Ang Iran ay kay Jesus na ngayon, tapos na ang Islamic Republic. Dumating na ang kaharian ni Kristo. Kami ay mga alipin ng kasinungalingan. Ngayon ay malaya na kami sa katotohanan. Namatay si Jesus para sa Iran. Nabuhay si Jesus para sa Iran. Si Jesus ay nagahari sa Iran. Ang bawat mensahe ay isang direktang pagtanggi sa lahat ng itinuro ng rehimen, sa lahat ng pinalaki ako upang paniwalaan. At ang dami ng tao ay nagpalakpapan para sa mga mensaheng ito. Ipinagdiwang nila ang mga ito. Lubos silang sumang-ayon dito. Pinanut ko ang makatao na niyakap ang isa't isa, mga estranghero na nagyakapan at umiyak ng makasama, nagbabahagi ng kanilang mga testimonya kung paano ipinahayag ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila. Naririnig ko ang bahaging ang kanilang kwento kahit mula sa kinalalagyan ko sa itaas. Lilitaw siya sa akin sa isang panaginip. Nagsalita siya sa akin sa panahon ng digmaan. Niligtas niya ang aking pamilya nang bumagsak ang mga bomba. Pinagaling niya ang aking anak na babae. Pinatawad niya ang aking makasalanan. Pagkatapos, napansin ko ang isang bagay na ganap na imposible sa ilalim ng Islamic Republic. Ang mga kababaihan ay nasa lahat ng dako sa daming ang tao, nakatayo ng makatabi kasama ng mga lalaki at marami sa kanila ay hindi nakasuot ng hijab. Ang kanilang buhok ay walang takip, malaya at walang pumipigil sa kanila. Walang pulisya ng moralidad na humihila sa kanila. Walang mga autoridad ng relihiyon na kumokondena sa kanila. Ang sapilitang Islamic dress code na mahigpit na ipinatupad sa loob ng halos 50 taon ay simple lang na nawala. Ang mga kababaihan ay sumasamba ng malaya, nagsasalita ng malaya, nagtataas ng kanilang mga kamay kay Jesus ng malaya. Ang ilan ay nakatayo pa sa mga plataporma, nakikipag-usap sa daming ang tao, nagtuturo, nangunguna sa pagsamba, gumagawa ng bagay na hindi kailanman papayagan ng Islam. Ang paglaya ay nakikita at nahahawakan. Ang Iran ay pinalaya mula sa mga kadena ng batas ng Islam at ipinagdiriwang ng tao ang kalayaang iyon ng buo. Nakita ko ang mga dating bilanggong politikal sa daming ang tao, mga taong ibinilanggo dahil sa pagbalik loob sa Kristyanismo o sa pagsasalita laban sa rehimen. May hawak silang mga karatula na nagsasabing ang kanilang mga kwento. Ako ay ibinilanggo para kay Jesus. Ngayon ang Iran ay ibinilanggo kay Jesus at kami ay malaya.
Pinahirapan nila ako para sa aking pananampalataya. Ngayon ay nilupik na silang pananampalataya. Nawala ang lahat sa akin para kay Kristo. Ngayon ang Iran ay nagkaroon ng lahat kay Kristo. Ito ang magatestimonya nga taong nagdusa sa ilalim ngang pamumuno ngang Islam na nagbayad ng kakilakilabot na presyo para sa pagsunod kay Jesus ng lihim. At ngayon sila ay nabigyan ng katarungan. Ngayon ang kanilang pananampalataya ay napatunayang totoo. Ngayon ang buong bansa ay bumaling sa Jesus na pinahirapan nila. Ngunit ang kanilang kagalakan ay hindi may larawan. Nanalo sila, nanalo ang katotohanan, nanalo si Jesus. At pagkatapos ay nagbago muli ang eksena sa huling pagkakataon. Ang tanawin ay lumayo, tumataas ng mas mataas sa ibabaw na Tehran. At nakita ko na ang pagtitipong ito sa Husseiniya ay hindi lamang ang nag-iisa. Sa buong siyudad, sa maraming lokasyon, ang makatulad na dami ng tao ay naktipon. Libu-libong tao ang naktipon sa mga dating moske na ginawang Christian meeting places. 10,000 ang naktipon sa mga parke at pampublikong plaza. Lahat ay sumasamba kay Jesus. Lahat ay nagdiriwang ang kanyang pahahari sa Iran. At hindi lamang ito Tehran. Lumawak pa ang tanawin. At nakita ko ang parehong bagay na nangyayari sa iba pang mga siyudad ng Iran, sa Mashhad, sa Isfahan, sa Shiraz, sa Tabriz, sa Qom. Ang banal na siyudad kung saan nag-aral ang aking ama, kung saan nagpatakbo ang pinakamalaking Islamic seminary sa loob ng mga siglo, maging ang Qom ay bumaling kay Kristo. Ang buong bansa ay binago. Ang Islamic Republic of Iran ay wala na. Sa lugar nito ay may bagong bagay. Isang bagay na hindi pa umiral sa kasaysayan ng Iran. Isang bansang Kristiyano, milyon-milyong dating Muslim ngayon ay sumusunod kay Jesus ng hayagan at malaya. Muling nagsalita sa akin ang tinig. At sa pagkakataong ito ay may kagalakan dito. Ito ang kinabukasan na dinadala ko sa Iran, Ali. Ito ang mangyayari pagkatapos ng digmaan, pagkatapos ng paglilinis, pagkatapos akong lumitaw ng may kaluwalhatian. Milyon-milyon ang lalapit sa akin. Ang pinakadakilang aninga mga kaluluwa mula sa mundong Muslim sa kasaysayan ay mangyayari sa iyong bansa. Ang Iran ay magiging isang liwanag sa iba pang mga bansang Muslim na nagpapakita sa kanila na posible ang kalayaan mula sa Islam, na ang pagkilala sa akin ay mas mahusay kaysa sa anumang inialok ng Islam. At ikaw, Ali, magiging bahagi ka nito. Tutulungan mo akong ihanda ang daan. Babalaan mo sila upang ang ilan ay lumapit sa akin bago dumating ang apoy. Sasabihin mo sa kanila ang iyong nakita upang malaman nilang totoo ito kapag nagsimula na itong mangyari. Gusto kong tumanggi. Kahit pagkatapos ngang lahat ng nakita ko, kahit pagkatapos masaksihan ang silit ng trono at ang digmaan at ang pagbabago ng Iran, gusto ko pa ring sabihin na hindi. Sinabi ngang tinik sa akin na magiging bahagi ako nito, na babalik ako at babalaan ang mga tao na tutulungan ko ang paghahanda ng daan. Ngunit ako ay anak ng isang imam. Ang buong pagkakakilanlan ko ay binuo sa Islam, ang aking pamilya, ang aking komunidad, ang aking kinabukasan, ang lahat ng pinahirapan ko sa buong buhay ko ay nakatali sa pagiging Muslim. Kung babalik ako at sasabihin sa mga tao ang aking nakita, kung ipapahayag ko na si Jesus ay Diyos at ang Islam ay mali, mawawala ang lahat sa akin. Itatakwil akong aking ama, iyak ang aking ina sa kahihiyan, agad na masisira ang aking kasal kay Fatima. Tatawagin akong ereheng komunidad na gumagalang sa akin. Arestuhin ako nga autoridad, o mas malala pa, ganap akong masisira. Paano ko matatanggap ang misyong ito? Ngunit alam ng tini ang aking mga iniisip bago ko pa man masabi ang mga ito. Ang presensya sa aking tabi, na hindi ko pa rin makita ng malinaw, ay lumapit. At pagkatapos, sa unang pagkakataon simula nang magsimula ang karanasang ito, nakita ko siya. Si Hesukristo ay lumitaw sa aking harapan. Siya ang parehong figura na nakita kong lumulutang sa ibabaw ng Tehran sa panahon ng digmaan, ang parehong sinasamba ng nga tao sa Husseiniya. Ngunit ngayon, narito siya sa akin,
Sapat na malapit upang makita ko ng malinaw ang kanyang mukha. Ang kanyang nga mata ay nagtataglay ng pag-ibig at autoridad ng sabay na halos hindi ko kayang tingnan ang maito at ang mga paklat ay nakikita muli. Ang mga markangang pako sa kanyang mga kamay, isang patunay na ang pagpapako sa krus na itinatanggi ng Islam ay talagang nangyari. Tiningnan niya ako ng may ganap na pag-unawa at sinabi niya, Ali, alam ko kung ano ang magiging kapalit nito sa iyo. Alam ko ang lahat ng mawawala sa iyo, ngunit ano ang iyong makukuha? Makukuha mo ang buhay na walang hanggan, makukuha mo ang kapatawaran para sa bawat kasalanan, makukuha mo ang layunin na mas dakila kaysa sa anumang inakala mo bilang isang imam, at makukuha mo ako. Hindi ba iyan mas mahalaga kaysa sa lahat ng iba pa? Iniabot niya ang kanyang may peklat na kamay patungo sa akin, hindi para pilitin ako kundi para magalok ng pagpipilian. Sinabi niya, maaari kang manatili dito kung gusto mo. Ang iyong katawan ay namamatay sa bundok na iyon ngayon. Kung pipiliin mong hindi bumalik, ganap kang pupunta sa aking presensya at mananatili dito magpakailanman. Maliligtas ka, ngunit kung babalik ka, dadaan ka sa mahihirap na taon, magdurusa ka sa pagtanggi at pag-uusig, mawawala ang iyong pamilya at ang iyong reputasyon. Ngunit magiging saksi ko rin, tutulungan mo ang paghahanda ng Iran para sa paparating. Ipapamuno mo ang iba sa akin bago magsimula ang digmaan. Magliligtas ka nga mabuhay sa pamamagitan na pagbabala sa kanila. Ano ang pipiliin mo, Ali? Manatili dito sa ginhawa o bumalik at paglingkuran ako sa kahirapan? Dapat sana ay halata ang pagpipilian. Sino ang pipili ng pagdurusa kaysa sa paraiso? Sino ang pipili na bumalik sa isang katawan na namamatay kung maari silang manatili sa presensya ng Diyos magpakailanman? Ngunit habang tinitignan ko si Jesus, habang nakita ko ang mapaklat sa kanyang mga kamay, naunawaan ko ang isang bagay na hindi ko pa kailanman lubos na naintindihan. Pinili niya ang pagdurusa para sa akin. Pinili niya ang krus ng maari siyang manatili sa kaluwalhatian ng langit. Pinili niya na dalhin ang aking mga kasalanan nang hindi siya nararapat sa anumang sakit na iyon. Paano ko tatanggihan na magdusa para sa kanya kung labis siyang nagdusa para sa akin? Sinabi kong Sinabi ko sa kanya na babalik ako. Sinabi ko sa kanya na sasabihin ko sa lahat ang aking nakita, anuman ang maging kapalit. At sa sandaling sumang-ayon ako, muling nagbago ang lahat. Ngumiti si Jesus at ang kagalakan sa kanyang mukha ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng malapit kong mawala. Hinawakan niya ang aking dibdib gamit ang kanyang may paklat na kamay. At nakaramdam ako ng kapangyarihan na umagos sa akin tulad ng kidlat. Sinabi niya, bumalik ka, Ali, gumising ka, mabuhay ka. Sabihin mo sa kanila ang lahat, sasamahan kita sa bawat sandali. Bibigyan kita ng salita upang bigkasin. Poprotektahan kita hanggang sa makumpleto ang iyong misyon. At pagdating ng panahon, kapag dumaan ang Iran sa apoy at ako ay lumitaw ng may kaluwalhatian, makikita mo sa sarili mong nga mata na ang lahat ng ipinakita ko sa iyo ay totoo. Ngayon, humayo ka. Naglaho ang silid ng trono. Nawala ang liwanag. Naramdaman kong hinihila ako pabalik ng may napakalaking puwersa, hinugot mula sa lugar na iyon ng kaluwalhatian at ibinalik sa aking katawan. Ang paglipat ay marahas at masakit. Umiral ako bilang purong kamalayan sa isang espiritual na kaharian kung saan walang pisikal na limitasyon, walang sakit, walang kahinaan. Ngayon, pinipilit akong bumalik sa laman at buto at dugo, sa isang katawan na huminto na sa pagana at nabibigo. Ang sakit ay napakatindi, bawat nerbiyos sa aking katawan ay sumigaw habang bumabalik ang buhay dito. Ang aking mga baga ay nag-apoy habang sila ay humihingal para sa hangin. Ang aking puso ay bumubulwak ng hindi regular, nahihirapan na makahanap muling ritmo. Ang aking kalamnan ay nanginig at nagspasm, parang dinudurok at sinusunog at pinapalamig ng sabay-sabay. Gusto kong sumigaw,
ngunit hindi pa gumagana ang aking lalamunan. Nakulong ako sa sirang katawan na ito, nararamdaman ang lahat habang ito ay nahihirapan na gumana muli, at pagkatapos, bigla nakahinga ako. Isang malaking, desperadong pahingangang hangin ang pumuno sa aking mga baga. Bumukas ang aking mamata. Nakatingin ako sa isang puting kisame na may mga fluorescent light. Pinuno nga amoy ng antiseptiko ang aking ilong. Narinig ko ang mga boses na nagsasalita sa Persian sa malapit, apurahan at nag-aalala. Sinubukan kong igalaw ang aking ulo at naramdaman ang gasgas ng unan sa aking piski. Nakahiga ako sa isang kama o stretcher. Ang aking katawan ay tila mabigat at mahina, ngunit gumagana ito, buhay ako. Nakabalik ako. Isang mukha ang lumitaw sa ibabaw ko. Nakatingin sa ibaba ng may malalaking, gulat na mga mata. Ito ay isang lalaki na nasa 40s, nakasuot ng medical jacket. May sinabi siya na hindi ko lubos na naproseso sa una. Pagkatapos ay sumigaw siya sa iba. Gising na siya, humihinga na siya. Tawagin ang doktor. Mas maraming mukha ang lumitaw, mas maraming boses ang nagsasalita ng magkakasabay. May isang taong nagsuri nga aking pulso. May iba pa na nagliwanag ngang ilaw sa aking mga mata. Narinig ko ang mga medikal na kagamitan na mabilis na bumubusina. Lumapit ang lalaki sa jacket at dahan-dahang nagsalita. Naririnig mo ba ako? Naintindihan mo ba ako? Nasa Talagan Valley First Aid Station ka. Natagpuan ka naming walang malay sa trail malapit sa Karabud Waterfall. Hindi ka humihinga nang narating ka namin. Sinusubukan ka naming buhayin sa loop ngang 20 minuto. Masasabi mo ba ang iyong pangalan? Sinubukan kong magsalita, ngunit ang aking boses ay lumabas bilang halos bulong, Ali. Ang pangalan ko ay Ali Mehaban. Tumango ang doktor ng may ginhawa. Mabuti, manatili ka sa amin, Ali. Alahan ka namin, makiking maayos ka. Ngunit hindi ako maayos. Sa pisikal, humahaling ang aking katawan. Ngunit sa loop, hanap akong nawasak. Ang lahat ng pinaniniwalaan ko sa loob ng 30 taon ay nawasak sa pakiramdam na parang ilang oras lamang, ngunit tila ilang minuto lamang. Nakita ko ang langit. Nakita ko si Jesucristo. Nakita ko ang kinabukasan ng Iran. At ibinalik ako na may misyon na magdulot sa akin ng lahat. Paano pa magiging maayos ang anumang bagay? Pinanatili akong medical na team at dinala akong sasakyan pababa ng bundok patungo sa isang ospital sa Karaj. Nagsagawa sila ng mga pagsusuri, nagtanong, sinubukang maunawaan kung ano ang nangyari. Ang opisyal na diagnosis ay nakaranas akong ilang uri ng cardiac event o seizure na nagdulot sa akin ng pagkawala ng malay. Huminto ang aking pahinga sa loop ng ilang minuto bago ako natagpuan ng rescue team. Ayon sa lahat ng medical na lohika, dapat ay nagkaroon ako ng brain damage mula sa oxygen deprivation. Ngunit ganap akong mayos, walang pinsala, walang paliwanag. Tinawag nila itong himala, ngunit hindi nila alam kung anong uri ng himala ito talaga. Dumating ang aking ama sa ospital kinagabihan. Dali-dali siyang pumasok sa aking silid kasama ang aking ina sa likuran niya. At pareho silang takot at ginhawa ng sabay. Niyakap ako ng aking ama, isang bagay na bihirang gawin, at naramdaman ko ang kanyang panginginig. Umiyak ang aking ina at paulit-ulit na pinasalamatan si Allah sa pagligtas ng aking buhay. Umupo sila sa tabi ng aking kama, nagtatanong kung ano ang nangyari. At alam kong ito na ang sandali. Mari akong magsinunghaling. Maari kong sabihin sa kanila na ito ay isang medical na emergency lamang, isang random na pangyayari, wala ng iba. Maari akong bumalik sa aking buhay at makunwari na hindi nangyari ang lahat ng ito. Ngunit nangako ako kay Jesus, sumang-ayon akong sabihin ang katotohanan, anuman ang kapalit. Kaya sinabi ko sa kanila ang lahat. Inilarawan ko ang silid ng trono at ang mga matatanda at ang kabanalan ng Diyos. Sinabi ko sa kanila ang tungkol sa pagkakita kay Jesucristo at ang mga paklat sa kanyang mga kamay.
Sinabi ko sa kanila ang tungkol sa pananaw ng digmaang paparating sa Iran. Sinabi ko sa kanila ang tungkol sa pagkakita ng milyon-milyong Iranian na sumasamba kay Jesus sa Husseinia. Sinabi ko sa kanila na mali ang Islam at si Jesus lamang ang daan patungo sa Diyos. Sinabi ko sa kanila na hindi na ako maaring maging Muslim, na kailangan kong sundin si Kristo. Ang reaksyon ay mas masahol pa sa inakala ko. Tumayo ang aking ama mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pag-alala patungo sa gulat, at pagkatapos ay sa galit sa loob ng ilang segundo. Nagsimula siyang sumigaw sa akin, tinatawag akong balif. Sinasabing ang kakulangan ng oxygen ay nakapinsala sa aking utak, humihingi na bawin ko ang aking sinabi. Tinakpan nga aking ina ang kanyang mukha at umiyak. Hinawakan ng aking ama ang aking mga balikat at inalog ako, nagmamakaawa na tumigil ako sa pagsasalita, na magsisi, na humingi ngang kapatawaran kay Allah sa pagsasalita ng gayong kalapastanganan. Ngunit hindi ako makatigil. Patuloy kong sinasabi sa kanila na totoo ito, na nakita ko itong sarili kong mamata, na ibinalik ako ni Jesus upang babalaan ang lahat. Sa wakas ay binitawan ako ng aking ama at umatras. Ang kanyang mukha ay matigas at malamig. Sinabi niya ang mga salita na hindi ko kailanman malilimutan. Hindi ka na anak ko. Kung ipagpapatuloy mo ang pagsasalitang kasama na ito, patay ka na sa akin. Patay ka na sa pamilyang ito. Nagdudulot kang kahihiyan sa aming pangalan at sa pangalan ng iyong lolo. Hindi ako makakaroon ng erehe sa aking bahay. Pagkatapos ay lumingon siya at lumabas ng silid ng ospital. Sinundan siya ng aking ina, umiyak, na minsan lang lumingon sa akin ng may labis na sakit sa kanyang mamata na nagpasira sa aking puso. Pinalabas ako sa ospital makalipas ang 2 araw na walang mapuntahan. Tumanggi ang aking ama na payagan akong bumalik sa bahay. Ang aking kasal kay Fatima ay nasira sa loob ng ilang oras matapos kumalat ang balita ng aking sinabi. Ang komunidad na aking pinaglingkuran ay agad na kumontra sa akin. Ang madating estudyante ay nagpadala sa akin ng mga mensahe na tinatawag akong traidor at manlilinlang. Ang moske kung saan ako nagturo ay ipinagbawal ang aking pagpasok. Sa loob ng isang linggo, nakatanggap akong pagbisita mula sa mga lokal na opisyal ng seguridad, na nagtanong tungkol sa aking kalagayan sa pag-isip at binalaan ako na ang pagkakalat ng anti-Islamic propaganda ay maring magresulta sa malubhang legal na kahihinatnan. Mabilis kong napagtanto na ako ay nasa panganib. Hindi pinahihintulutan ng Iran ang apostasiya, lalo na mula sa isang tao na may aching background at visibility. Kailangan kong tulong at wala akong ideya kung saan ito mahahanap. Ngunit nangako si Jesus na sasamahan niya ako at tinupad niya ang pangakong iyon. Sa pamamagitan ng isang serye ng mga koneksyon na may lalarawan ko lamang bilang milagroso, nakipag-ugnayan sa akin ang isang underground network ng mga Kristiyanong Iranian, mga dating Muslim na nagbaliklub at ngayon ay tumutulong sa iba sa mga katulad na sitwasyon. Itinago nila ako, inilipat ako sa pagitan ng mga safe house, tinuruan ako ng higit patungkol kay Jesus at sa Biblia, at tinulungan akong maunawaan kung ano ang nangyari sa akin. Ibinigay ko ang aking buhay ng lubos kay Kristo sa mga linggong iyon ng pagtatago. Nagdasal ako at hiniling kay Jesus na patawarin ang lahat ng aking kasalanan at maging aking Panginoon at tagapagligtas. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, nakaranas akong tunay na kapayapaan, hindi ang sabik na pagsusumikap na paluguran si Allah na nakilala ko sa Islam, kundi tunay na kapahingahan sa pagkaalam na ako ay pinatawad at minamahal at naligtas sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng gawa. Nakakabigla ito, napakaganda nito, sulit ito sa lahat ng nawala sa akin. Ngayon, nagtatago pa rin ako sa kung saan sa Iran. Hindi ko masasabi sa iyo ng eksakto kung saan dahil may mga taong naghahanap sa akin. Naglabas ang mga autoridad, NG mga babala, nilino NG akong ama na itinuturing niya kong patay. Nawala ang aking pamilya
ang aking karera, ang aking reputasyon, ang aking kinabukasan tulad ng pinlano ko. Ngunit may nakuha ako na higit na mas mahalaga. Nakuha ko si Hesu Kristo. Nakuha ko ang katotohanan. Nakuha ko ang buhay na walang hanggan. At binigyan ako ang isang misyon. Inirerecord ko ang testimonya na ito at ipinapadala ito upang babalaan ka. Ang lahat ng nakita ko ay paparating. Ang digmaan ay paparating sa Iran sa 2026. Si Hesu Kristo ay lilitaw ng may kaluwalhatian. Ang Islamic Republic ay babagsak. Milyon-milyon ang lalapit kay Kristo. Hindi ito haka-haka o pag-asa. Ito ang ipinakita sa akin sa langit. At kailangan mong maging handa. Kung pinapanood mo ito at ikaw ay Iranian, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag kang maghintay hanggang magsimula ang digmaan. Huwag kang maghintay hanggang lumitaw si Jesus sa kalangitan. Lumapit ka sa Kanya ngayon. Hilingin mo sa Kanya na ipahayag ang Kanyang sarili sa iyo. Dasalin ang panalangin ito kasama ko ngayon. Sabihin mo, Jesus, ako ay isang makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Sumusunod ako sa isang maling relihiyon. Patawarin mo ako. Naniniwala ako na ikaw ay namatay para sa aking mga kasalanan at nabuhay mula sa makapatay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Iligtas mo ako. Kung dinasal mo iyan ng tapat, ikaw ay naligtas ngayon. Kaya, maligayang pagdating sa pamilyang Diyos, humanap kang ibang mga Kristiyano kung kaya mo, basahin ang Biblia, matuto tungkol kay Jesus at maghanda para sa paparating. Ang pangalan ko ay Ali Mehaban. Dapat sana ay magiging isang imam ako. Sa halip, ginawa ako ni Jesus na Kanyang saksi at sinasabi ko sa iyo, nang buo, na totoo siya, darating siya, at hindi na muling magiging pareho ang Iran